Nakikitulog ako lagi dati sa isang kwarto sa bahay ng girlfriend ko. Tuwing alas 4 ng umaga, lagi akong nagigising at napapatingin ako sa isang sulok ng kwarto. Feeling ko may kasama ako doon kasi tumatayo lagi ang balahibo ko sa buong katawan. Madalas ako makitulog doon at ganoon lagi. Nasanay na lang ako over time. Tapos dumating ang Amerikanong pinsan ng girlfriend ko at doon nagstay. After a week, nagkaroon ng family gathering. Nagkwento sa amin kung bakit daw may ganoon siyang nararamdaman sa kwarto. Parehong-pareho ng kwento ko. Nag-butt in yung tita ng girlfriend ko. Nagkwento na one time, naglalaro ang mga bata doon sa kwartong iyon. Bigla na lang daw sumigaw ang isang anak niya na around 5 taong gulang na that time na may nakita raw siyang stranger na bata sa kwarto na mukhang galit na galit at kulay pula raw ang mata. Nag-aapoy ang mata, pangaraw ang description, kaya mula nangyari iyon, hindi na pumapasok sa kwartong iyon ang anak niya. Dagdag ko na rin ang sa tita ko. Nangungupahan sila dati sa isang lumang bahay, kasama ang isang tito ko rin. Lagi niyang tinatawanan ng tito ko kapag nagsasabi na bayaran na ang upa the day before ng due date. Kasi kung hindi, magpapakita na naman sa kanya ang dating may-ari. Hanggang isang araw, nagising siya ng madaling araw. Half asleep, feeling daw niya may katabi siya. At yun nga, may nakatabi raw sa kanya sa higaan. Since madilim, kinuha niya ang 3,200 at 10 phone pa niya that time para ilawan kung sino ang katabi niya. Doon niya nakita ang lola na katabi niya at nakahiga rin pero nakadilat. Tinry niyang katukin ang dingding sa pagitan ng kwarto nila ng tito ko pero sobrang hinang-hinaraw ang katawan niya sa nangyayari kaya wala man lang siyang sound na nagawa. Parang hinahaplos lang ng knuckles niya ang dingding. So tinry na lang daw niyang tumagilid facing the other side at inantay na magliwanag at mawala ang katabi niya.